Hello mga master, Jesus the Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking share sa inyo ay ang patungkol kay Jesus Christ na mababasa natin sa Salmo o awit ito sa Bible, Salmo or Psalm or awit ito sa Bible natin mga master. So ang awit po or Salmo or Psalm ay ang karamihan po dito ay patungkol po kay Lord God Jesus Christ kung ano yung kanyang gaganapin pagdating kapag siya ay mabubuhay. So sinabi kasi ni Lord God Jesus Christ na siya yung nasa kasulatan sa awit at sulat ng mga propeta. So babasahin natin sa awit ngayon mga master yung kanyang gaganapin, yung kanyang gagawin. Kung ano ba, saan ba natin mababasa. So ngayon mayroon tayong mababasa dito mga master sa Salmo chapter 22. Ito yung mangyayari sa kanya mga master. O Diyos ko, bakit ako pinabayaan? So, nung nabuhay sa mga master, ito yung sinabi niya nung pinakusa sa cross na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngayon, itutuloy natin tong Salmo, chapter 22. O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Masadhi ang pagtaghoy ko upang ako'y tulungan. Ngunit hindi darating ang saklolong hinihintay. Araw-gabi, dumaraing tumatawag ako. Hindi ako mapanatag, di ka pa rin sumasagot. Ikaw yaong pinatungang tanging banal, walang iba. Dinakila ng Israel, pinupuri sa tuwina. Sa iyo ang lahin namin magtitiwala at umasa. Magtiwala silang lubos, iniligtas mo nga sila. Noong sila ay tumawag, ang panganib ay nawala. Lubos silang nagtiwala at di naman napahiya. Tila ako'y isang uod na hindi na isang tao. Kung makita'y inuuyam, nagtatawa kahit sino. Bawat taong nakakita'y umiiling-iling, nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minahal siya, bakit hindi intindihin? So, isang na natin ito mga master. So, nung si Jesus Christ ay napako na nga siya, ito yung mangyayari sa kanya na, yun nga, sinabi niya na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nababasa natin sa chapter 22 sa awit. At ito naman yung sinabi dito, bawat tao ay nakakakita ay umiiling, nanunukso, palibak at nagtatawat sinasabi ng ganito. Nagtiwala sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin. Ito yung sinabi doon na may mga dumadaan sa kanya na dinuduraan pa nga siya at sinasabihan siya na tinukso pa nga siya na iniligtas niya ang iba pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ito yung sinasabi dito mga master. Ngayon, itutuloy naman natin. Noong ako ay iluwal, ikaw o Diyos ang patnubay. Magmula sa pagkabata ako'y iyong iningatan. Kaya naman, mula noon ay sa iyo na umaasa. Sa pool noon, ikaw na lang ang Diyos na kinilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong tatalikdan, pagkat walang sasaklolo sa panganib na daratal. Akala mo'y mga toro pumaligid ng kaaway, mabangis na mga hayop na balitang torong basan. Parang leon, naninila, walang tigil ang atungal. Parang tubig na tumapon, ang lakas ko ay tumakas. Ang lahat kung mga buto ay wari ko ay nasidsad. Ang dibdib ko ay naghari ng malaking pagkasindak. Parang pagkit ng puso ko natutunaw na agnas. Parang aking lalamon ay tuyong abo at kapara. Ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng ngala-ngala. Ang sa alabok halos patay na ako ay iniwan pa. May pangkat ng mga hubong sa akin pumapaligid para akong nasa gitna ng asong mababangis. Mga kamay ko at paay parang gapos na ng lubid. Ang mga buto ko ng katawan ko sa masid ay nabibilang. So, ito yung sinasabi dito mga master na nababasa natin kanina na ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng alangala. Sinabi pa nga dito na ang aking lalamunan ay tuyong abo
ng kapara. Ito yung, nung napako si Jesus Christ doon, di ba nauuhaw siya? Kaya siya, nung nauuhaw siya, inabutan siya ng yung isang yata, yung parang, pinasip-sip sa kanya yung ng alak, pero hindi niya yung tinanggap. Tapos biglang umulan yun. Sabi niya na, nauuhaw ako, sabi niya kay Jesus Christ. So ito yung awit mga master, ay patungkol din po to kay Lord God Jesus Christ kung paano yung nagaganapin kapag siya ay mabubuhay na. So nung isinulat po itong awit mga master, nagsulat po nito ay si Haring David, at yung iba naman dito ay si Haring Solomon. So hindi pa po ipinanganak dito si Lord God Jesus Christ. Pero yung kanyang mga gaganapin ay naisulat na po sa awit mga master. So dito nga po mababasa natin to sa awit chapter 22. At sinasabi dito na o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung panahon na pinako na siya. At dito na nga ay natuyo na yung kanyang lalamunan at nauhaw siya nang sinasabi dito na itong aking lalamunan ay tuyong abo ang kapara. Ang dilaw ko'y duminikit sa bubong ng ngalangala. So ito yung nauhaw na siya. At pinasipsip pa nga siya ng alak ng mga sundalo noon, tapos hindi siya sumipsip kasi hindi na siya naman ng alak. Tapos ngayon, tutuloy naman natin to. Meron din naman tayo mababasa dito mga master sa awit naman, chapter 30 naman. Ito yung naman yung kanyang sabi. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ko ay di nakuhang matuwat magalak. Ako ay dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh, aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako sa muling binuhay. So ito yung sinasabi dito mga master na nung namatay si Lord God Jesus Christ, ay binuhay na siya ng Panginoong Diyos Ama. So ito yung sinasabi dito na mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako sa muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. So ito na yung mga master, no? Na hindi ko na tatapusin lahat ito kasi kung tutusin, medyo marami pang tayo dito mababasa na gaganapin ni Lord God Jesus Christ dito sa awit. Kaya lang medyo mahirap pang ipaliwanag at mahirap itindihin kasi kailangan kasi natin mabasa ito ng buo, at yung iba ay kukunin lang natin to kung saan mas madaling maintindihan sa pagganap dito kay Lord God Jesus Christ naman. So ito yung patunay man ng mga master na ang awit po ay dito po naisulat ang ibang kaganapan ng ating Panginoong Hesus kapag siya ay mabubuhay, na kung saan isinulat na yung kanyang ang mangyayari sa kanya noong hindi pa siya mabubuhay. So ito, isinulat po ito ni Haring David, na kung saan after ilang mga 100 years pa bago isilang naman si Lord God Jesus Christ, na yung mangyayari kay Lord God Jesus Christ ay naisulat na ni Haring David mga master. So alam naman natin si Haring David ay guided naman sa ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, sinasabi ng ating Panginoong Diyos na si Lord God Jesus Christ na siya ang nasusulat sa awit ng mga propeta at sa awit. Yun. So yun yung mga master. So kasama na ito yung kagaya nga rin sa Isaias, na kung saan sinasabi doon naman sa Isaias na sa din yung nasa Isaias na siya yung ibong mandaragit, siya yung isinilang sa silangan, siya yung ipinanganak ng isang babaeng berhen, at siya yung si Zero na sinasabi doon. Ano mo, hindi ko alam kung anong ibang basa, Syro or Zero. Siya yung tinutukoy doon mga master sa sulat sa Isaias. So yung mga master, hanggang dito lang pong ating video patungkol sa awit na sinasabi nga natin na siya ay na dito sa sulat ang ipanggaganapin ni Lord God Jesus Christ. So yun po, hanggang dito na po, at maraming salamat sa ating panonood mga master, at God bless po sa ating lahat mga master.